Mario, sabihin mo nga sa akin ng totoo. May babae ka ba? Baka naman kasi pinakulam ka na ng babae mo. Ano? Ano bang sinasabi mo dyan? Anong babae? Bakit naman ako mambababae? Pwede ba, Victoria, gamutin mo na lang ako kesa kung ano-ano ibinibintang mo sa akin? Talaga bang magmamaang-maangan ka pa, Mario? Hanggang kailan mo ba balak itago ang relasyon ninyo ni Emma? Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Kulang pa yan. Magdurusa ka. At sa mga huling araw ng buhay mo, wala kang ibang mararamdaman kundi pasakit at pagsisisi na kumabit ka sa asawa ko. Matitikman ninyo ang bangis ng aking paghihiganti. Taon 2006. Si Quijor, maliwanag ang buwan at nababalot ng nakabibinging katahimikan ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig ang naririnig ng mga oras na yon. Sa isang lumang bahay na yari sa tabla at pawid, nakatira ang mag-asawang Victoria at Mario. Maraming halaman at may mangilan-ngilan ding puno sa paligid. Bahagyang magkakalayo ang mga bahay, ngunit abot tanaw pa rin yun. Isang gabi, nakatingin sa asawang si Mario na noon ay mahimbing nang natutulog. Sabay na pabuntong hininga si Victoria at napahawak sa ulo niya na tila ba naguguluhan nung mga sandaling yun. Bumabagabag sa kanyang isipan ang mga nalaman nang minsay pumunta siya sa pamilihan. Narinig mismo ng dalawa niyang tainga ang mga bulong-bulungan ng kanyang mga kapitbahay na hindi napansin na naroroon siya at nakikinig habang nagkakalat ng tsismis ang mga ito. Uy, Mare, napansin mo ba sina Mario at Emma? Naku, alam kaya ni Victoria na ginagapang na ang asawa niya ng haliparot niyang kapitbahay? Ay, naku, ano kaya mangyayari kapag nalaman ni Victoria na nambababae ang asawa niya? Talaga? Totoo? Grabe naman ang kakatihan ng babaeng yan. Sa dami ng lalandiin ay talaga naman pinili niya pa yung may asawa. Alam mo, salot ang mga ganyan. Dapat dyan pinakukulang para madala, hindi ba? Paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan ang mga boses na yon. Nagpahid ng luha si Victoria habang pinagmamasdan ang kanyang asawa. Pinagsilbihan kita at minahal ng higit pa sa buhay ko. Anong karapatan mo para saktan ako ng ganito? Taksi ka! Nakakuyom ang mga kamao, sabay tumayo at tumungo sa harapan ng kanyang lumang aparador. Agad niyang kinuha ang isang lumang baol kung saan naroon ang mga kagamitan sa pangkukulam na minana niya pa sa kanyang yumaong mga magulang. Habang mahimbing na natutulog si Mario, ay dahan-dahan itong lumabas ng pinto sa may kusina. Bit-bit ang lumang baol at ang isang gasera na magsisilbing ilaw niya sa daan. Papunta ang babae sa may gubat sa may bandang likod ng kanilang bahay. May isang lumang kubo roon na malapit sa taniman ng kanilang mga gulay. Inilabas niya ang mga gamit sa pambabarang. Doon niya sinimulang gawin ang kanyang maitim na balak sa kanyang asawa. Kinuha niya ang libro at ang manika, sinindihan ang kandila at nagsimulang bigkasin ang mga kakaibang salita upang maisagawa ang ritual ng pambabarang. Sa ngalan ng itim na kapangyarihan, saksi ang buwan at lahat ng buhay dito sa ibabaw ng kalupaan. Alagad ng kadiliman, dalawin niyo sa panaginip ang aking asawa. Sindakin at pahirapan siya hanggang sa unti-unti siyang hindi makahinga. Sa pamamagitan ng mga bato at makalawang na mga pakong ito na ilalagay ko sa mga tuhod mo, Mario, mula sa gabing ito, mahihirapan kang makatayo at makalakad. Namnamin mo ang sakit na higit pa sa pagtataksil sa akin. Ipinapangako ko, magbabayad kayo sa ginawa niyo. Pagsisisihan niyo ang lahat ng ito. Mga walang hiya kayo. Hindi ko lubos maisip na magagawa mo sa akin to.
Isinusumpa ko magdurusa ka sa bawat minuto ng buhay mo hanggang sa tuluyan ka ng gumapang sa lupa at mamatay kasama ang kabit mo. Samantala, habang natutulog si Mario, bigla itong dinalaw ng masamang panaginip. Hindi niya magawang igalaw ang kanyang katawan. Pinipilit ng lalaki na sumigaw, ngunit walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Gising ang kanyang diwa, pero hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ko maigalaw ang katawan ko? Bakit parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko? Victoria, tulungan mo ako. Ayaw ko pang mamatay. Victoria! Habang tumatagal, lumalakas ang boses ng babae na nakaupo sa kanyang tagiliran. Nakabelong itim at ibinubulong ng paulit-ulit ang kanyang pangalan. Hindi niya maaninag kung sino yon, ngunit nababakas sa tinig nito ang galit na tila ba gusto siyang patayin nung mga oras na yon. Unti-unting humarap yon at hawak ang isang punyal na punong-puno ng dugo. Sino ka? Lumayo ka sa akin! Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit gusto mo akong patayin? Maawa ka! Wag! Wag! Napabalikwas sa pagkakahiga. Hingal na hawak ang kanyang dibdib. Ramdam niya ang panlalamig ng buo niyang katawan at patuloy sa pagdaloy ang butil-butil niyang malamig na pawis. Samantala, patuloy pa ring binibigkas ni Victoria ang sagradong ritual sa bisa ng nilagay niyang mga bato at kalawang impako sa mga tuhod ni Mario. Nang subukang bumaba sa katreng hinihigaan ay hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Nasundan pa yon ng malakas na sigaw at pamimilipit dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman nung mga oras na yon. Diyos ko, ano ba nangyayari sa akin? Victoria, tulungan mo ako! Victoria! Teka, nasan ba yung asawa ko? Samantala, habang naglalakad pabalik ng bahay si Victoria, dinig na dinig niya sa di kalayuan ang pagpupumalahaw ng kanyang taksil na asawa. Napangisi ito at nagmamadaling pumasok sa kanilang bahay. Oh, asawa ko, ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Anong masakit sa'yo? Hindi ko nga maintindihan eh. Kanina hindi ko maigalaw ang katawan ko, tapos ngayon sobrang sakit ng tuhod ko. Hindi ako makalakad sa sakit. Aray, parang tinutusok ng kung ano. Saan ka ba nanggaling? Kulang pa yan. Nagsisimula pa lamang ako, Mario. Nagpahangin lang ako sa labas. Hindi kasi ako makatulog eh. Paano ba kasi yan? Bakit bigla-bigla na lang sumakit ang tuhod mo? Saan ka ba kasi nagpupunta? Anong ginagawa mo para sumakit yan ng ganyan? Ay, gusto mo ba hilutin ko? Kawawa naman ang asawa ko. Hindi ka kasi makontento sa isa. Ang lakas ng loob mo na maghanap pa ng iba. Hala, sige, mambabae ka pa. Hindi lang yan ang aabutin mo, Mario. Paano ba yan? Hindi ka na makakalakad. Hindi mo na mapupuntahan ang kabit mo. Hindi kaya nanununo ka, Mario? May sinakyan ka. Naapakan ka ng masamang elemento, engkanto, duwende o nangangating nilalang. Ano sa tingin mo? Aray! Ay, masyado ka nagpapapaniwala sa mga ganyan. Kwento-kwento lang yan ng mga matatanda. Sa edad ko bang to, magpapaloko pa ako sa mga wala namang katotohanang sabi-sabi. Wala namang masamang maniwala paminsan-minsan. Alam mo kasi nung nabubuhay pa mga magulang ko, nanggagamot sila. Marami silang napapagaling at naririnig ko ang tungkol sa ganyan. Kaya alam ko at naniniwala ako na totoo sila. Kaya halos araw-araw, hindi maubusan at napakahaba palagi ng pila na mula pa sa mga karatig baryo. Bakit ngayon mo lang nakwento sa akin yan?
Matagal na tayong magkasama. Hindi ko alam na may lahi ka palang albularyo. Kasi matagal ko nang kinalimutan yon. 13 taon ako nung namatay kasi ang inay at itay. Gusto nilang ipamana yun sa akin, kaso tinanggihan ko. Natakot ako noon na baka bumalik sa akin lahat ng sakit na mga gagamutin ko. Tsaka gusto kong mamuhay ng tahimik. Baka mamaya ay mapag-initan pa ako ng mga mangkukulam at mga mambabarang. Kaya nagpakalayo-layo na lamang ako at nagtrabaho hanggang sa nakilala kita. Ay, teka, ano ba't parang namamaga at may kung anong nakakapa ako dito sa tuhod mo? Ano ba mga ito? Aray, ayan na naman. Ang sakit talaga. Hindi ko na kaya. Dalhin mo na ako sa ospital. Sa ospital? Ang layo ng bayan dito. Tsaka wala tayong sapat na pera na pambayad sa ospital. Anak ng teteng, anong gagawin natin? Hayaan mo na lang ba ako mamatay sa sobrang sakit? Sandali lang, ha? Meron lamang akong kukunin. Saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan dito. Victoria! Aray ko. Ano ba to? Pumunta sa likod ng bahay si Victoria at nakangising kumuha ng dahon ng tigumbaw. Marahan siyang bumulong ng mga salita at hinipan ang 3 dahon na yun. Pagkapasok sa bahay ay nagmamadaling kinuha ang gasera. Bahagya niyang pinainitan ang mga dahon sabay pinahiran ng langis. Ito, ilalagay ko dyan sa tuhod mo. Baka sakaling mawala ang sakit. Mamaya kapag may liwanag na, maghahanap ako ng halamang gamot na pwede mong inumin para maibsan ang kirot, ha? Medyo gumanda ang pakiramdam ko, ha? Sana tuluyan nang mawala ang pananakit nito. Maraming salamat sa iyo, asawa ko. Basta magtiwala ka lamang sa akin. Gagaling ka at mawawala rin ang sakit na yan. Ngumisi ang babae habang inaayos ang pagkakahiga ng kanyang asawa. Pagkatapos ay tumalikod at tumingin sa salamin na abot tainga ang ngiti na animoy nasisiyahan sa nangyayari kay Mario. Makalipas ang ilang araw, dumalaw si Emma kay Mario dahil nagtataka ang babae kung bakit hindi siya pinupuntahan nito. Karaniwang araw-araw itong dumadalaw kapag tulog o minsan ay kapag umaalis si Victoria. Hawak ang isang mangkok na sopas, bumalik pa yon at tiningnan muna ang sarili sa salamin bago tuluyang umalis at tumungo sa bahay ng mag-asawa. Emma, anong ginagawa mo dito? May dala akong pagkain. Ano ba nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Bakit hindi mo man lang ako naalalang puntahan? Shh! Huwag ka maingay. Baka marinig ka ni Victoria. Kakaalis lamang niya para kumuha ng halamang gamot. Nanakit kasi ang paa at ang tuhod ko. Hindi ako makalakad. Mahigpit na hinawakan ni Emma ang kamay ni Mario sa sobrang pag-aalala nito at marahang hinagkan. Bahagya naman itong naitulak ng lalaki dahil sa pag-aalala na makita sila ng kanyang asawa. Ano ka ba, Emma? Baka nakakalimutan mo na kailangan natin mag-ingat. Kung hindi, pareho tayong malilintikan kay Victoria. Hindi ko mapigilan ang sarili ko Tsaka, nag-aalala ako sa'yo. Ay, pasensya ka na, pero mas maigi na yung nag-iingat. Hayaan mo't kapag magaling na ako ay babawi ako sa'yo. Alam ko naman na hinahanap-hanap mo ko. Konting tiis na lang muna, ha? Oo na. Paano ba kasi yung tuhod mo? Hindi ko nga alam Bigla na lang akong namilipit sa sakit nung nakaraang gabi. Buti na lamang at maalam ang asawa ko sa mga halamang gamot. Kahit papaano ay naibsan kahit konti yung sakit. Nag-aalala na talaga ako sa iyo ng sobra. Kung pwede lang na ako mag-alaga sa iyo ginawa ko na.
Ayaw kong may masamang mangyari sa'yo. Mahal na mahal kita, Mario. Huwag ka na magtampo. Sige na, umalis ka na bago pa dumating si Victoria. Pupuntahan na lamang kita. Lingid sa kaalaman ng dalawa, matagal na silang pinagmamasdan ni Victoria na nag-uusap. Napabuntong hininga habang nakakuyom ang kanyang mga palad, sabay pumasok at inilapag ang dala niyang maliit na bayong sa lamesa. Mabilisan namang tinanggal ni Emma ang pagkakahawak nito sa kamay ni Mario. Oh, Emma, andito ka pala. Anong ginagawa mo dito? May sadya ka ba sa aming mag-asawa? May dala akong pagkain. Napadami kasi yung niluto kong sopas at naisipan kong bigyan na lang kayo para matikman nyo naman ang luto ko. Masarap yan. Ah, ganun ba? Maraming salamat ha. Napakabait mo naman at napakamapagbigay mo. Bait-baitan? Kala mo kung sinong Santa? Malandi kang babae ka. Saan ka kaya kumukuha ng lakas ng loob na landiin ng asawa ko sa mismong pamamahay ko, ha? Ah, wala yun. May sakit palang asawa mo. Saktong-sakto tong dala kong sopas. Ano bang nangyari dyan kay Mario? Hindi ko nga alam eh. Sa lagay parang kinukulam yata ang asawa ko. Ha? Ano? Ay, ibig kong sabihin ay baka kinukulang sa bitamina. Kulang ata sa ehersisyo kaya nanghina ang mga tuhod. Alam mo na, hindi ko kasi napagbibigyan itong mga nakaraan. Ay, ganun ba? Ay, siguro nga. Ay, siya sige, tutuloy na ako, Victoria, ha? Dinala ko lang talaga itong niluto ko. Sige, Mario, magpagaling ka. Salamat, Emma. Sandali. Huwag ka munang umalis. Bakit hindi natin pagsaluhan tong dala mong sopas? Tutal madami naman to. Mas masayang kumain habang nagkukwentuhan, hindi ba? Walang nagawa si Emma kundi ang paunlakan ang paanyaya ni Victoria. Ngunit nababakas sa mukha nito ang pagkailang at kaba nung mga sandaling yon. Nagtagpo ang mga mata ni na Mario at Emma na animoy nag-uusap. Teka lang ha, asikasuhin ko lang ang mesa para makakain tayo ng maayos. Nakangising inihahanda yon ni Victoria. Kumuha siya ng mangkok, baso at kutsara. Pagkatapos ay niyaya niya na ang dalawa para kumain. Inalalayan ni na Emma at Victoria si Mario para makapunta sa may lamesa at dahan-dahang pinaupo. Tahimik na pinagmamasdan ni Victoria si Emma habang humihigop ito ng sabaw ng sopas. Parang biglaan naman ang sakit nitong si Mario. Tingnan mo namamagarin pala. Yan nga rin ang iniisip ko. Gusto niya pa namang umisa sa akin itong nakaraang gabi, kaya lang hindi niya talaga kaya. Napalunok na lamang si Emma at umiwas ng tingin dahil sa kanyang narinig. Bigla siyang nakaramdam ng selos, ngunit hindi siya pwedeng magpahalata. Siguro ganyan kapag nagkakaedad na. Medyo humihina na talaga ang tuhod. Ay, hindi pa naman masyado. Tingnan mo nga, napakatikas pa ng katawan ni Mario. Hindi naman halata na nagkakaedad na. Sa bagay, kaya nga ang dami-daming babae ang nahuhumaling sa kanya. Kaya lang syempre, ako lang ang pwedeng tumikim at makinabang sa asawa ko. Ay, tama ka dyan. Pero, hindi nga kaya nakulam siya? Nakulam? Nagbibiro lamang ako kanina. Sino naman ang gagawa nun sa kanya? Bakit? May ginawa ba siyang masama para siya ay kulamin? Napakabait kaya ng asawa ko. Wala man lang akong nababalitaan na nakaaway niya. Di ba, Mario? Habang humihigop ng sabaw si Mario, bigla na lang itong nasamid sa mga salitang binitawan ni Victoria. May nababalitaan kasi ako na mga kinukulam at binabarang tapos ganyan na nangyayari. Yung iba nga mas malala pa. Ewan ko ba, nakakatakot nga eh. Naniniwala ka pala sa kulam?
Oo naman. Matagal nang usap-usapan yan dito sa baryo natin. Kahit saan ka pumunta, yan ang palagi kong naririnig. Siguro maraming mangkukulam sa baryong ito. Oo nga. Nabalitaan mo ba yung nangyari kay Tess? Pinakulam daw ng asawa ni Berto. Kabit naman pala kasi ni Berto yun. Kaya sa sobrang galit ng asawang babae, ipinakulam siya. Siguro kung mangyari din yun sa akin na magkaroon ng kabitang asawa ko, malamang gagawin ko din ang ginawa ng asawa ni Berto. Hindi ko lang pipilayan ang babaeng yun. Pagagapangin ko pa yan sa lupa para magtanda. Salo talaga mga kabit na yan. Dapat lang namamatay sila para wala nang mapanira ng relasyon dito sa mundo. Biglang nakaramdam ng kilabot at kaba si Emma sa mga sinabing yon ni Victoria. Sabay nagmadali ng nagpaalam. Salamat Emma ha, sa uulitin. Ang sarap mo palang magluto ng sopas. Grabe ang higop ni Mario. Lahat siguro ng lalaki na makakatikim ng sopas mo mai-inlove sa'yo. Hindi ba Mario? Siyempre, mas masarap pa rin ang sopas mo, Victoria. Sinuklian lamang ni Victoria ng matamis na ngiti ang sinabi ng kanyang asawa. Sabay inasikaso ang mga halamang gamot na kinuha niya sa gubat. Buong araw ay hindi naman umatake ang pananakit ng tuhod ni Mario, ngunit hindi pa rin bumabalik ang lakas ng kanyang katawan. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, mahimbing nang natutulog si Mario nang bigla itong napabalikwas, sabay na pahiyaw dahil sa muling pananakit ng kanyang tuhod at paa. At nung mga oras na yon ay para na ring tinutusok ng karayom ang kanyang balakang at likod. Nung mga sandaling yon, palihim na isinasagawa ni Victoria ang pambabarang sa kanyang asawa. Pilit na nilalabanan ng lalaki ang sakit habang humihingi ng tulong. Nang sinubukan niyang tumayo ay natumba siya at hindi na magawang iangat sa lupa ang kanyang katawan, hanggang sa tuluyan ng nabasa ang salawal nito dahil sa hindi mapigilang pag-ihi. Hindi niya na nagawang pigilan pa ang sarili dahil sa matinding kirot na kanyang nararamdaman. Matapos isagawa ang ritual ay nagmamadali nang bumalik sa bahay si Victoria. Victoria, nasan ka? Aray! Hindi ko na kaya. Mamamatay na yata ako. Ang sakit! Ano ba talaga itong nangyayari sa akin? Mario, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Nambababae ka ba? Baka naman ipinakukulam ka na ng babae mo. Ano? Ano bang sinasabi mo dyan? Anong babae? Bakit naman ako mambababae? Pwede ba gamutin mo na lang ako, Victoria? Hindi kung ano-anong binibintang mo sa akin. Talaga bang magmamaang-maangan ka pa, Mario? Hanggang kailan mo balak itago ang relasyon nyo ni Emma? Wala kaming relasyon ni Emma. Saan naman ang galing ang chismis na yan? Baka naman ikaw ang gumagawa ng kalokohan dahil lagi ka na lang nawawala kapag gabi. Saan ka ba nang gagaling, ha? Ang kapal ng mukha mo! Hindi ako bulag, Mario, at lalong hindi ako tanga. Ang lakas ng loob ninyo na harap-harapan akong lokohin. Mga taksil, itong tatandaan mo. Kung inaakala mong palalampasin ko ang kataksilan nyo, nagkakamali ka. Pagbabayaran mo to, kayo ng kabit mo. Nararapat lang yan sa'yo. Kulang pa yan sa sakit na binibigay mo sa akin. Umpisa pa lang yan, Mario. Ano? Tama bang narinig ko? Victoria, ikaw ba may gawa na ito? Anong ginawa mo sa akin? Ano sa tingin mo, Mario? Hayop ka. Magkukulam ka ba? Mambabarang? Ano? Sabihin mo sa akin ang totoo. Mapapatay kita, Victoria. Aray, mapapatay kita. Sabihin na nating totoo yung iniisip mo, na isa kong mambabarang. Ako ang dahilan kung bakit hindi ka makalakad ngayon. Ang tanong, paano mo ako papatayin? Hindi ka na nga makatayo at makalakad. Tingnan mo nga yung sarili mo, para ka ng higat na gumagapang sa lupa. Yan ang nababagay sa mga lalaking hindi marunong makontento. Ang dapat sa'yo'y mamatay.
Maawa ka, Victoria. Parang awa mo na. Oo, nagkamali ako. Natukso ko. Patawarin mo na ako. Itigil mo ng pagpapahirap sa akin. Parang awa mo na. Maawa? Bakit ako maaawa sa isang taksil na katulad mo? Sa mga oras na nililingkis ka ni Emma, naisip mo man lang ba ang sakit na nararamdaman ko? Hindi, diba? Dahil manloloko ka at hayop ka, kinamumuhian kita. Patawarin mo na ako, Victoria. Hindi ko sinasadya. Wala na bang natitirang awa dyan sa puso mo? Oo, nagkamali ako, pero sapat na dahilan ba yon para gawin mo sa akin to? Asawa mo pa rin ako. Victoria! Wala nang Victoria na nakilala mo noon, Mario. Hindi sapat ang pagmamahal ko para kaawaan ka. Kasabay ng paggapang ni Mario ay patuloy pa rin siyang nagmamakaawa. Itinaas ni Victoria ang kanyang mga kamay at umusal ng mga kakilakilabot na salita. Nakapikit ang mga mata nito. Nang mga oras na yun ay unti-unti na ring nandidilim ang paningin ni Mario. Samantala, hindi maipaliwanag ni Emma ang pangangati ng kanyang buong katawan hanggang sa may tumubong malalaki at mapupulang pantal. Naligo siya at pagkatapos ay humarap sa salamin, sabay na pasigaw nang makita ang kanyang itsura. Ano ito? Ano itong tumutubong mga butlik sa mukha ko? Hindi! Humahalakhak si Victoria habang walang malay ang kanyang asawa na hinihila niya at walang kasing lakas na iniangat at ibinagsak sa katre. Nung mga sandaling yun ay patuloy naman sa paghiyaw si Emma at nagkukumahog na pinapahiran ng kung ano-anong mga gamot sa katikati ang kanyang muka at katawan. Hanggang sa makita niya na lalong dumadami ang mga butlig na may madilaw na likido sa loob. Ilang sandali pa, naramdaman niya na rin ang biglang pagsakit ng kanyang tiyan na tila ba tinutusok ng kung ano-anong matatalas na bagay. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Ibis! Ano ang mga... tulungan niyo po ako! Narinig ng ibang kapitbahay ang sigaw at paghingi ng tulong ni Emma at dali-dali silang pumunta sa bahay ng babae para saklolohan ito. Nadatnan nila na nakahawak sa kanyang tiyan, namimilipit sa sakit habang sumusuka at may iba't ibang mga insekto na lumalabas sa kanyang bibig. Ay, Diyos ko po, Emma! Ano nangyayari sa'yo? Hindi kaya nadali ka ng mambabarang? Hindi normal na sumuka ng... Ay, naku! Kinikilabutan ako sa'yo, nakakadiri! Sino naman ho kaya ang gagawa nito sa akin? May nakagalit ka ba? Meron ka ba nakaaway? Sino kayang walang puso ang gumawa niyan sa'yo? Isang tao na may matinding galit o di kaya naman ay inggit ang gumawa sa iyo niyan. Magpatingin ka sa albularyo, baka nabarang ka nga. Ay, yan kasi, nakikiapid sa asawa na may asawa. Ay. Natigilan si Emma at napaisip. Isang tao lang ang sumagi sa kanyang isipan nung mga oras na yun. Binigyan siya ng ilan sa mga kapitbahay niya ng maiinom na pwedeng pampakalma sa pananakit ng kanyang tiyan. Subalit mas lalong tumindi ang kanyang nararamdaman hanggang sa nawalan na siya ng malay. Nagkagulo naman ang mga naroon at agad na nagtulungan para siya ay buhatin. Ang iba naman ay tumawag ng albularyo. Nang dumating ang isa sa mahusay na albularyo na si Mang Kulas, ay wala pa ring malay si Emma. Kaawa-awang babae. Isang di pangkaraniwang mambabara nga may gawa nito sa kanya. Hindi pantay ang mga daliri niya, oh. Habang nagdarasal ang matanda at hawak-hawak ang kamay ni Emma, nararamdaman niya kung gaano kalakas ang barang na ikinabit sa katawan nito. Isinuot niya ang kwintas na San Benito
upang makaramdam ng kaginhawahan ang babae. Hanggang sa unti-unting nagkamalay si Emma. Mabuti pa umuwi na muna kayo't may importante lamang kaming dapat pag-usapan. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Oo, siya, sige. Kami ay inaantok na rin. Pagaling ka, Emma, ha? Kilala mo ba kung sino may gawa sa'yo nito? Hindi ho. Wala naman po akong kaaway. Sigurado ka? Hindi bale. Aalamin natin kung sino ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Huwag naman sana mangyari ang iniisip ko. Hindi kaya nalaman na ni Victoria ang relasyon namin ng kanyang asawa. Gamit ang palanggana na may tubig at isang kandila na kulay puti, nagsimulang mag-orasyon si Mang Kulas. Habang isinasagawa ang pagtatawas ng matanda ay unti-unting nahuhulma ang muka ng isang babae. O ayan, nakikita mo ba ang mukha na yan? Siya may gawa nito sa'yo. Isang mabangis na babaeng mambabarang. Kailangan mong humingi ng tawad kung sakaling ikaw ay may kasalanan sa kanya. Kung hindi ay siguradong malalagay sa alanganin ng buhay mo, iya. Tama nga ang hinala ko. Si Victoria nga may kagagawan ng lahat ng ito. Walang hiya ka, Victoria. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Isa ka palang kampo ng demonyo. Dapat lamang na ipagpalit ka ng asawa mo. Ineng! Ay, oo. Kilala ko po. Kapitbahay ko po yan, si Victoria. Ano ka mo? Victoria? Tama ba ang narinig ko? Oo. Victoria po. Eh, kung hindi ako nagkakamali, siya ang anak ng yumaong sinelita, isang matinik na mambabarang. Kinatatakutan yan dito sa baryo natin dahil napakalakas ng kapangyarihan niya. Ano ba ang kasalanan mo sa kanya at labis ang galit ng taong yan sa'yo? Hindi ko po alam. Ewan ko. Baka po naiinggit lang dahil mas maganda po ako sa kanya. Mang Kulas, tulungan niyo po ako na mawala ang sumpang ito na ginawa sa akin ni Victoria. Ay sige, Ineng. Tutulungan kita. Susubukan kong gawin ang lahat. Kunin mo yung kandila at sindihan mo. Hawakan mo ang kamay ko at kahit anong mangyari, huwag na huwag kang bibitaw. Nagsimula ng manalangin ang matanda, ngunit habang binibigkas nito ang kanyang orasyon, biglang lumakas ang ihip ng hangin at namatay ang mga kandila. Bigla na lamang sinapian ng matanda ng espiritu ni Victoria. Wala ka nang magagawa, Emma. Mamamatay ka na. Ano po yun? Hindi ko kayo maintindihan. Ako ito, si Victoria. Victoria, ikaw ba yan? Patawarin mo na ako. Bawiin mo na ang sumpang ginawa mo sa akin. Nakikiusap ako sa iyo, Victoria. Hindi ko kayo mapapatawad. Kulang pa yan. Magdurusa ka at sa mga huling araw ng buhay mo, wala kang ibang mararamdaman kundi pasakit at pagsisisi na kumabit ka sa asawa ko. Matitikman niyo ang bangis ng aking paghihiganti. Biglang tumigil ang malakas na hangin at nahimatay ang matandang albularyo. Hindi kinaya ng matanda ang kapangyarihang taglay ng mambabarang. Mang Kulas, ayos lang po ba kayo? Ano po nangyari sa inyo? Ayos lamang ako, Ineng. Sadyang napakalakas ng kapangyarihan ni Victoria. Pasensya ka na pero hindi ko siya kayang labanan. Ano pong kailangan kong gawin para mawala po ang sumpa ni Victoria? Tanging kamatayan lamang ni Victoria ang tatapos ng sumpa na nakakabit sa'yo. Matatapos lamang ang paghihirap mo kung mapapatay mo ang mambabarang na siyang may kagagawan nito. Paano ko po gagawin yon? Gayong napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Tumayo at binuksan ng matanda ang isang kahon. Iniabot kay Emma ang isang punyal at botelya na may lamang langis.
Ito, Ineng. Kunin mo itong punyal. Yan ang gagamitin mo para mapatay si Victoria. Pahiran mo muna ng benditadong langis bago mo itarak sa puso niya. Malakas ang kapangyarihan niya. Hindi siya basta-basta mamamatay. Kaya kailangan sa puso niya, doon mo ibabaon ang punyal na yan. Sige po. Maraming salamat po, Mang Kulas. Walang anuman, Ineng. Sana ay magtagumpay ka. Ipagdarasal ko ang iyong kaligtasan. Gabayang kanawa ng poong makapangyarihan. Samantala, Wala nang masasaya pa na makita kayong gumaghapang sa sakit, nagmamakaawa habang unti-unti kayong hinihila ng kamatayan. Huwag, Victoria. Huwag mong idamay si Emma. Ako na lang ang parusahan mo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Anong sabi mo? Ganun mo ba kamahal ang hayop na kabit mong yon? Kaya mong isakripisyo pati ang sarili mong buhay? Lalo lang tuloy ako nang gigigil na patayin ang babaeng yon. Walang kasalanan si Emma, Victoria. Walang kasalanan? Kung hindi ka sana nilandi ng haliparot na Emma na yan, hindi sana masisira ang relasyon natin. Pero mabait naman ako at alam kong malulungkot ang isa sa inyo kapag hindi kayo magkasama. Kaya naman hanggang sa hukay, titiyakin ko na kayong dalawa ay magsasama. Tatanggapin ko kung ito magiging kabayaran ng pagkakasala ko sa iyo. Huwag mo na lang idamay ang ibang tao. Para matapos ng lahat ng to, sige, patayin mo na lang ako, Victoria! Huwag kang mag-alala, Mario. Darating din tayo dyan. Pero, hindi pa ngayon. Gusto ko pang makita na unti-unti kang nahihirapan. Kahit na anong pagmamakaawa ni Mario kay Victoria, hindi na magbabago pa ang isip ng kanyang pinagtaksilang asawa. Walang magawa si Mario para protektahan si Emma sa kamay ni Victoria. Labis ang pagsisisi ni Mario sa kanyang mga nagawa. Nilamon na ng tuluyan ang kanyang asawa ng puot at galit. Hindi niya akalain na magagawa ni Victoria ang mga hindi pangkaraniwang bagay katulad ng pambabarang. Makalipas ang ilang araw, labis ang paghahandang ginawa ni Emma sa araw ng kanilang paghaharap ni Victoria, lalo na nang malaman niya na siya ay nagdadalang tao na. Kailangan niya mag-ipon ng lakas, lalo na't hindi pa yon nanunumbalik. Kailangan kong mapatay ang bruhong yon. Kung hindi, ako mapapatay niya. Pati ang batang nasa sinapupunan ko. Lalabanan kita, Victoria. Ang punyal na itong tatapos ng iyong kasamaan. Humanda ka. Magtutuos tayo. Isang gabi, pagkagat pa lamang ng dilim, natanaw na ni Emma na patungo sa likod ng kanilang bahay si Victoria at dali-daling kinuha ni Emma ang punyal. Pinahiran ng langis at nilagay sa maliit nitong bag. Marahan niyang sinundan si Victoria. Masukal ang daang binabagtas ni Emma. Hindi naman siya nahirapang sundan si Victoria dahil medyo maliwanag ang gabi dahil sa bilog na buwan. Biglang tumigil sa paglalakad si Victoria nang may maramdaman siyang parang may sumusunod sa kanya. Buti na lang, mabilis na nakatago si Emma sa malaking puno bago lumingon si Victoria. Hindi napansin ni Victoria at nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad hanggang sa marating ang lumang kubo. Labis ang takot na nararamdaman ni Emma nung mga sandaling yun, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa batang nasa kanyang sinapupunan. Humugot ng lakas ng loob si Emma at naghanap ng tiyempo para harapin ang babaeng bruha. Pagkarating ni Victoria, agad nitong sinindihan ang mga kandila. Hinintay ni Emma na masaksihan niya ang ginagawang pangkukulam ni Victoria para mapatunayan niya na ito nga ang may gawa ng mga yon.
Lumuhod at nagsimulang bigkasin ni Victoria ang mga kahindik-hindik na orasyon. Sa kalagitnaan ng kanyang pagdarasal, natigilan ito nang marinig ang boses ni Emma. Victoria! Sinasabi ko na nga ba kampon ka ng demonyo? Ikaw ang may gawa nito sa akin! Emma, ang lakas naman ng loob mo para sumugod dito. Mambabarang ka! Napakasama mo! Umpisa pa lamang yan, Emma. Paano na lang kung singilin na kita sa pangaahas mo sa asawa ko? Magdurusa kayo. Isinusumpa ko yon. Sa bisa ng itim na kapangyarihan ni Victoria, unti-unting tumataas ang kamay ni Emma at sinasakal nito ang sarili. Hindi makontrol ng babae ang kanyang kamay. Sa bunot, malakas na sampal at paulit-ulit na sinasakal ang leeg nito, hanggang sa nanghina na at nahirapan na siyang makahinga. Victoria, tama na! Tumigil ka na! Maawa ka sa akin! Patawarin mo na ako! Walang-wala pa yan sa sakit na nararamdaman ko, Emma. Magdurusa ka! Sobra-sobrang kaparusahan itong ginagawa mo sa akin, Victoria! Pinagsisisihan ko na ang ginawa kong pakikipagrelasyon sa asawa mo! Sinungaling! Tanging kamatayan lang ang makakabura sa sakit na nararamdaman ko. Matatahimik lamang ako kapag napatay na kita. Kayong dalawa ng pinakamamahal kong asawa. Samantala, biglang kinabahan si Mario at parang may naririnig siya na sigaw ng isang babae mula sa kinaroroonan ng dalawa. Pinilit niyang gumapang sa lupa habang iniinda ang kirot ng kanyang paa. Gayon din ang nagnanaknak niya ng sugat sa buong katawan. Nadatnan niyang sinasakal ni Emma ang sarili. Napalingon si Victoria nang marinig ang boses ng kanyang asawa. Victoria! Mario! Tulungan mo ako! Anong ginagawa mo dito, Mario? Ano, para saklolohan si Emma? Bakit? Sa tingin mo may magagawa ka? Grabe naman talaga ang pagmamahal mo para sa babaeng higad na ito. Kahit pa magkandara pa at dumugoy ang mga sugat mo, talagang nagpumilit ka para lamang iligtas siya. Kahit pagtulungan niyo pa akong dalawa, hindi niyo ako matatalo. Ano naman ang laban niyo sa taglay kong napakalakas na kapangyarihan? Ha? Gusto niyo na bang ipasundo ko kayo kay kamatayan? Diyan ka nagkakamali, Victoria. May katapusan rin ang kasamaan mo. Lumaban ka ng patas kung talagang matapang ka. Sa lahat naman ng kabit na nakilala ko, ikaw lang ang bukod tanging saksakan ng kapal ng muka at palaban. Gusto ko yan. Gusto mo ng patas na laban? Sige, pagbibigyan kita. Kinuha ni Emma ang punyal sa manipis na bag na nakasiksik sa kanyang tagiliran, sabay itinutok kay Victoria. Itong punyal na ito ang tatapos sa kasamaan mo, Victoria! Emma, umalis ka na. Tumakas ka na. Ako nang bahala dito. Sige na, Emma. Hindi, Mario. Tatapusin ko ang laban na to. Wawakasan ko ang kademonyohan ng babaeng yan. Bakit? Sa tingin mo, kaya kong patayin ang pipitsuging armas mo na yan, Emma? Nagpakawala ng kapangyarihan si Victoria. Biglang lumakas ang hangin at tinatangay sina Mario at Emma na noon ay pilit na kumakapit sa mga maninipis na baging at mga damo hanggang sa tuluyang tumilapon ang punyal na hawak ni Emma. Mario, ang punyal! Victoria, maawa ka! Alang-alang sa batang dinadala ko! Lalong nag-init ang ulo ni Victoria sa kanyang narinig. Lapastangan! Talagang nagbunga pa ang kataksilan ninyo! Mga hayop kayo! Isinusumpa ko magiging miserable ang buhay ninyo! Hindi kayo magiging masaya hanggat ako'y nabubuhay! Sinubukang sugurin ni Emma si Victoria.
Nagtagumpay naman siya na patumbahin ang babae, ngunit gumanti ito. Sa sobrang lakas ni Victoria, tumalsik si Emma at tumama sa isang puno, dahilan ng pagtulo ng dugo mula sa kanyang noo. Awang-awa naman si Mario sa sinapit ni Emma sa kamay ni Victoria, kaya lumapit ito sa harapan ng kanyang asawa. Lumuhod at nagmakaawa sa bruhang babae. Ngunit sa halip na pakinggan ito, ganoon din ang nangyari kay Mario. Tumilapon siya sa kalayuan at nakaramdam ng matinding sakit dahil sa pagtama ng mga sugat niya sa nakatambak na maliliit na sanga. Hindi nagpatinag si Emma, muli niyang sinugod si Victoria gamit ang kapirasong kahoy na napulot niya. Hinampas niya ito, kaya biglang napahiga sa lupa. Demonyo ka, Victoria! Kampon ka ni Satanas! Hindi mo ko kaya, Emma! Ako ang tatapos sa kasamaan mo! Ikaw ang tatapusin ko. Kung sa tingin mo kaya mo ko, pues nagkakamali ka. Dapat sa mga katulad mong kabit ay pinapatay. Nagpagulong-gulong sa damuhan ang dalawang babae at parehong nakahawak sa kanilang buhok ang kanilang mga kamay. Pilit na kinakalmot ni Victoria ang muka ni Emma. Sinipa naman ni Emma ang tagiliran ng bruha at nabitawan siya nito. Samantala, si Mario naman ay nagpupumilit lumapit ng pagapang para awatin ang dalawa. Nang may makapasyang matigas na bagay sa may damuhan at nang makita ang punyal ay agad na kinuha yon ni Mario. Sumigaw ang lalaki at hinagis ang punyal. Saktong tumusok yun sa lupa malapit sa kinaroroonan ng dalawa. Pinipilit ni Emma na abutin ng kanyang kaliwang kamay ang punyal habang patuloy si Victoria sa pagsakal sa kanya. Kailangan ko makuha ang punyal. Konti na lang. Kaya ko to. Kailangan kong patayin si Victoria. Si Victoria naman, nakita niyang pilit na inaabot ni Emma ang punyal. Malapit din yon sa kanya, kaya sinubukan niyang kunin. At naisip niya na yun na ang kanyang gagamitin sa pagpatay kay Emma. Ngunit nang kanyang mahawakan ang punyal, nagsisigaw siya sa sakit dahil sa pagkakapaso ng kanyang kamay. Nabitawan niya yun at agad na kinuha ni Emma. Gamit ang kapangyarihan ng punyal na to. Ito na ang katapusan mo. At tuluyan na ngang humandusay sa lupa si Victoria. Nanginig naman ang buong katawan ni Emma dahil sa tilamsik sa kanyang muka at damit ng mga dugo ng bruha. Dali-daling bumangon si Emma at pinuntahan si Mario. Humagulgol na lamang sa iyak ang lalaki dahil sa sinapit ng kanyang asawang si Victoria. Masakit man sa kanya ang nangyari, pero yun lang ang tanging paraan para matapos na ang kasamaan nito. Ilang sandali lamang ay nanumbalik na sa normal ang kanilang itsura. Naglaho na ang mga butlig, bukol at mga sugat sa kanilang katawan. Gayon din ay naalalayan na ng maayos si Mario ni Emma. Tapos na, Mario. Patay na si Victoria. Malaya na tayo. Naaawa ako sa asawa ko, Emma. Naaawa? Nahihibang ka na ba? Kampon siya ni Satanas, Mario. Hindi siya tao. Masahol pa sa hayop ang ginawa niya sa atin. Pero hindi naman yun magagawa ng asawa ko kung hindi dahil sa ginawa natin. Niloko ko siya, pinagtaksilan. Hindi ko siya masisi, Emma, kung bakit siya umabot sa ganito. Tama na, Mario. Nangyari na ang lahat. Hindi na natin maibabalik pa ang nakaraan. Isipin na lamang natin ang batang nasa sinapupunan ko. Magiging ganap na tatay ka na. Bagay na hindi niya kayang ibigay sa'yo. At umalis na nga ang dalawa sa gitna ng kagubatan. Iniwan si Victoria.
Gaya ng pagkawala ng buhay ni Victoria, nawala na rin ang sumpa sa kanila at inakala na nilang tuluyan ng namatay ang babaeng bruha. Umalis na ng bayan na yun ang dalawa at piniling mamuhay ng payapa sa ibang lugar. Masayang-masaya ako, Mario, at magkasama na tayo, pati na magiging anak natin. Sana tuloy-tuloy ng katahimikan sa buhay natin. Magsisimula tayo ng panibagong buhay at kalilimutan na natin ang lahat ng mga masasamang nangyari. Oo, Emma. Mabubuhay tayo ng malayo sa takot at pangamba, lalo na't magkakaanak na tayo. Masakit man sa akin ang sinapit ni Victoria, pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos na ligtas ka at ang magiging anak natin. Isang araw, nag-aagaw na ang liwanag at dilim habang abala sa pagluluto ng hapunan si Emma sa labas ng kanilang bahay. Bigla siyang natigilan dahil parang may biglang dumaan sa likod niya at siya ay kinilabutan. Nasakto pa naman na hindi pa dumarating si Mario galing sa kanyang trabaho. May kung anong ingay ang kanyang naririnig na parang hakbang ng mga paang papalapit sa kanya. Mas lalong lumalakas ang mga yabag, ngunit kahit ni anino ng tao ay wala siyang naaninag. Sinabayan pa ng napakalakas na alulong ng aso na mas lalong nagpatindig sa kanyang balahibo. Sino yan? Mario, ikaw na ba yan? Huwag ka naman magbiro ng ganyan. Lalong natakot si Emma nang hindi sumagot ang kanyang asawa. Bumilis ang pagtibok ng kanyang puso hanggang sa napasigaw siya sa gulat nang biglang lumitaw ang isang itim na pusa. Ay, lintik kang pusa ka. Atakihin naman ako sa iyo eh. Kala ko kung ano na. Nasaan na kaya si Mario? Padilim na, wala pa rin siya. Alam niya naman na buntis ako. Wala akong kasama dito sa bahay. Ay, hindi man lang ba siya nag-aalala para sa amin ng anak niya? Ilang minuto ang lumipas at dumating na rin si Mario. Nadatnan niyang pawis na pawis si Emma at namumutla. O Emma, ano nangyari sa'yo? Bakit parang nakakita ka ng multo? Ay, wala. Nagulat lang ako sa pusa. Akala ko kung ano yung maingay sa labas. Akala ko inaaswang na kami ng anak ko eh. Teka, bakit ngayon ka lang? Di ba sabi ko sa'yo umuwi ka palagi na maaga? Alam mo naman na buntis ako eh. Hindi pwede mag-isa ako dito sa bahay lalo na sa gabi. Sige ka, baka kung ano mangyari sa amin ng anak mo. Pasensya na, nag-overtime kasi ako sa trabaho. May pinapatapos kasi sa akin si boss eh. Ganun ba? Sige na, magbihis ka na at kakain na tayo. Pagkatapos nilang kumain, naghugas ng pinggan si Emma at nag-ayos sa kwarto para makapagpahinga na sila. Habang si Mario ay nakatulog na at naghihilik na dahil sa sobrang pagod. Samantalang si Emma naman ay hindi mapakali. Hindi siya makatulog. Palipat-lipat ng posisyon at sinusubukang matulog. Parang ang init-init ng kanyang pakiramdam. Halos maghubad na siya ng damit sa sobrang alinsangan. Samantalang si Mario ay himbing na himbing at nakapamaluktot pa na parang giniginaw sa sobrang lamig. Nagtataka siya dahil pumapasok naman ang hangin sa bintana at karaniwang malamig ang panahon sa lugar nila dahil napapaligiran ito ng mga puno. Hindi maipaliwanag ni Emma ang nangyayari sa kanya hanggang sa nagising si Mario dahil sa hindi mapakali ang babae. Oh, Emma, bakit gising ka pa? Hindi ka pa natutulog? Makakasama yan sa anak natin. Hindi ako makatulog eh. Ewan ko ba, ang init-init ng pakiramdam ko. Anong mainit? Lamig na lamig nga ako eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Naligo ka ba kanina? Baka naman kaya naiinitan ka dahil... Aba, syempre naman naligo ako. Ewan ko ba, banas na banas talaga ako.
Sige na, matulog na tayo. Teka, nasa na ba yung pamaypay para mapaypayan na kita? Ay, ang buntis nga naman oh. Kinaumagahan, maagang umalis si Mario para pumasok sa trabaho habang si Emma naman ay naiwan sa bahay. Nililibang ang sarili sa mga gawaing bahay. Napapadalas ang pag-overtime ni Mario sa trabaho at laging gabi na kung umuwi. Buti naman at dumating ka na. Halos mamuti na ang mata ko sa kaantay sa'yo. Mababali na ang leg ko sa kakatanaw kung paparating ka na. Bakit ba parang napapadalas ng pag-uwi mo ng gabi? Di ba sabi ko sa'yo maraming ginagawa sa trabaho? Kaya palagi kaming pinag-o-overtime ni boss. Napag-usapan na natin to. Bakit araw-araw kailangan mo mag-overtime? Tigilan mo ako, Mario. Baka nang bababae ka dyan, ha? Baka pumupunta ka sa babae mo pagkatapos ng trabaho kaya palagi ka nalang gabi kung umuwi dito sa bahay. Ano ka ba naman, Emma? Hindi ko gagawin sa iyan, lalo na sa anak natin. Nagtatrabaho na nga ako para sa inyo tapos pag-iisipan mo pa ako ng masama? Hindi mo ako masisisi, Mario. Alam mo naman kung saan tayo nagsimula bago tayo tuluyan nagsama. Pwede ba wag ka na nga mag-isip ng kung ano-ano dyan? Ang akin lang naman kasi, umuwi ka ng maaga. Alam mo naman nakakatakot mag-isa dito sa bahay, lalo na't buntis ako. Oo na, sige na. Bukas magsasabi na ako kay boss na hindi na ako mag-o-overtime para naman makauwi ako agad at mapanatag ang kalooban mo. Ano, ayos na ba? Pwede na tayo matulog? Nang sumunod na araw, malapit na magdilim, nagmamadaling umuwi si Emma galing sa palengke. Bumili siya ng pansahog na gulay sa lulutuin niyang sinigang. Habang naglalakad, may nakasalubong siyang matandang babae. Hindi pa naman katandaan. Mahaba ang puting buhok nito at nakasuot ng bestida. Oo, Ineng. Bakit mag-isa ka lang? Delikado na umaalis ka ng bahay na walang kasama kapag maggagabi na, lalo na at buntis ka. Sabay hinimas nito ang kanyang tiyan. Nagtaka si Emma kung paano nalaman ng matanda na buntis siya, gayong hindi pa naman masyadong malaki ang kanyang dinadala. Abay, hindi mo na itatanong. Isa akong kumadrona dito sa baryo natin. Kaya sa isang tingin ko pa lang, alam ko na kung buntis ang isang babae. Sa katunayan, kagagaling ko lang doon sa may Purok 3. May pinaanak ako. Ganoon po ba? Eksakto po, naghahanap ako ng kumadrona. Yung mag-aalaga sa pagbubuntis ko. Malayo po kasi tayo sa bayan, kaya mahirap na baka pag nanganak ako, hindi na ako makaabot. Abay, oo nga naman. Buti na lamang at nagkita tayo, iha. Saan po palang bahay ninyo? Para kung sakaling kailangan ko po ng tulong ay mapapuntahan ko po kayo sa asawa ko. Ay, malapit lang dito ang bahay ko, iha. Nakikita mo ba yung puno ng mangga? Diretso ka lang dyan, tapos pangatlong bahay, yun na ang aking tirahan. Aba, sakto po. Malapit lang po pala sa amin. Diyan lang po sa unahan ng bahay namin. Oh, siya, sige. Tutuloy na ako. Sige po, Aling. Ano ho pala ang pangalan nyo? Ako si Coring. Sige po, Aling Coring. Maraming salamat po. Walang anuman, iha. Mag-iingat ka. Tinanaw niya pa ang matanda na naglalakad papunta sa bahay nito. At nang makalayo-layo ay lumingon at kumaway pa yon. Ngumiti at nagpatuloy na siya sa paglalakad pauwi sa kanilang bahay. Pagkarating ng bahay ni Emma, ilang minuto lang, dumating na rin ang kanyang asawang si Mario. O Emma, saan ka ba galing? Gabi na. Bakit naman lumalabas ka pa ng ganitong oras? Diyan lang, bumili lang ako ng gulay. Siya nga pala asawa ko. May nakilala akong kumadrona, si Aling Coring. Malapit lang ang bahay niya dito sa atin. Tamang-tama kapag manganganak na ako, hindi na tayo mahihirapan pang maghanap ng kumadrona. Mabuti naman kung ganun, para hindi na tayo lalayo pa para maghanap kapag manganganak ka na.
Pagkatapos magluto ni Emma ng kanilang hapunan, habang kumakain ang mag-asawa, biglang napatigil sa pagsubo si Emma nang biglang kumirot ang kanyang tiyan. Aray! Ang sakit ng tiyan ko, Mario! Namimilipit sa sakit si Emma at napayuko nang maramdaman ang pagdaloy ng dugo sa kanyang binti. Naku po, Emma, dinudugo ka. Ang baby natin, Mario! Hindi pwedeng mawala ang anak natin! Natataranta at hindi malaman ni Mario kung ano ang kanyang gagawin. Malayo sa bayan at gabi na, kaya natitiyak niyang mahihirapan na siyang makahanap ng masasakyan. Ano ba, Mario? Tutunganga ka na lang ba dyan? Puntahan mo na si Aling Coring. Humingi ka ng tulong sa kanya. Bilisan mo! Dali-dali namang umalis ang lalaki para humingi ng tulong sa matanda. Nagtanong-tanong siya sa kinaroroonan ng bahay ng nasabing kumadrona. Humihingal ito nang makarating doon. Agad namang sumama ang matanda kay Mario para saklolohan ang babaeng buntis. Pinahiran niya ng langis ang tiyan ni Emma at pinainom ng halamang gamot. Tumigil ang pagdurugo nito at pati na ang pagkirot ng kanyang tiyan. Huwag ka na mag-alala. Maayos na ang lagay mo. Ligtas naman ang bata. Mabuti na lamang at malakas ang kapit niya. Ay, salamat sa Diyos. Salamat po, Aling Coring. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kapag nawala ang batang nasa sinapupunan ko. Huwag kang masyadong magkikilos at iwasan mo ang pag-iisip ng kung ano-ano. Nakakasama yan sa bata. Mario, alagaan mong mabuti itong asawa mo. Maraming salamat po, Aling Coring. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala ng anak namin ni Emma. Walang anuman yon. Basta kung sakali man na may kakaiba ka pang mararamdaman, papuntahan mo lamang ako sa iyong asawa. Nang magpaalam ang matanda ay nagmabuting loob si Mario na ihatid ito. Ngunit mariin namang tumanggi ang naturang kumadrona. Mula ng gabing yun, napapadalas ang pagsakit ng tiyan at pagsama ng pakiramdam ni Emma. Palagi naman silang tinutulungan ng matanda. Napakasarap niyong paglaruan, mga taksil. Akala niyo ba'y matatakasan niyo ang mga kasalanan niyo sa akin? Lingid sa kaalaman ni na Emma at Mario, nabuhay pa si Victoria. Dahil sa malakas na kapangyarihan at pananampalataya sa itim na kapangyarihan, ay nagkaroon siya ng pagkakataon na mabuhay at magpatuloy na maghasik ng kasamaan. Minabuti ni Victoria na pansamantalang alisin sa dalawang taksil ang sumpa ng kanyang pambabarang para hindi nila malaman na buhay pa nga siya hanggang ngayon. Samantala, si Aling Coring ay sinasapian lamang ni Victoria upang gamitin niya sa kanyang paghihiganti sa dalawang taksil. Humanda kayo sa bangis ng aking pagbabalik. Kung mapagtatagumpayan ko ang aking plano, ay wala nang tatamis pa. Samantala, 12:00 ng gabi, si Emma ay nagising nang biglang sumakit ang kanyang tiyan at nakita niyang maraming buhok sa unan nito. Nang haplusin niya ang kanyang ulo, ay maraming buhok ang sumama sa kanyang kamay. Napaiyak ang babae sa sobrang takot. Sa halip na luha ang tumulo sa kanyang mga mata, napahiyaw siya ng dugo ang kanyang nakita. Tumayo at humarap sa salamin habang umiiyak at takot na takot sa nangyayari sa kanya. Nagpalingon-lingon siya at itinakip ang kanyang kamay sa kanyang mga tainga nang marinig ang kahindik-hindik na boses ng isang babae na tinatawag ang kanyang pangalan. Emma! Emma!
Magbabayad ka, Emma. Kukunin ko ang anak mo at mamamatay ka. Wag! Emma, gising! Nananaginip ka! Bakit ka sumisigaw? Si Victoria! Buhay siya! Kukunin niya ang anak natin! Tahan na. Panaginip lang yun. Patay na si Victoria. Hinding-hindi niya na tayo masasaktan pa. Paano kung buhay pa ang babaeng yun? Natatakot ako, Mario. Demonyo siya at siguradong papatayin niya tayo. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Nandito ako para protektahan kayo ng anak ko. Isa pa, kailanman ang patay hinding-hindi na mabubuhay. Kaya matulog ka na. Tama na yan. Ha? Malalim na buntong hininga na lamang ang itinugon ng babae. Hindi na makatulog si Emma ng gabing yon dahil sa labis na pag-aalala. Sa takot na baka pagpikit ulit ng kanyang mga mata ay muli niyang makita si Victoria sa kanyang panaginip. Sana nga, isang masamang panaginip lamang yon. Patay ka na, Victoria. Patay ka na, kaya tigilan mo na kami. Dahil kapag nagkataon, manganganib ulit ang buhay namin, pati na ng anak ko. Diyos ko, alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyo, pero kayo na po ang bahala sa pamilya ko. Ilayo mo po kami sa nagbabadyang kapahamakan, lalong-lalo na sa anak namin ni Mario. Samantala, sa trabaho ni Mario, abala siya sa bodega habang inaayos ang mga gamit na naroon. Nagulat si Mario nang biglang pumasok ang kanyang katrabahong si Sonia. Nagtaka siya dahil kakaiba ang ngiti at kilos nito. Sonia, anong ginagawa mo dito? At bakit mo nilaki ang pinto? Ikaw naman, masyado ka naman nerbyoso. Alam mo bang kanina pa kita hinahanap? Bakit mo naman ako hinahanap? Ano bang kailangan mo? Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang muka. Akmang hahalikan siya nang maitulak ni Mario si Sonia. Ano ba, Sonia? Tumigil ka nga. Alam mo bang ginagawa mo? Huwag ka na magpakipot, Mario. Kaya mo bang tanggihan ang kagandahan ko? Pwede ba lumayo ka nga sa akin? Nababaliw ka na ba? Mahigpit siyang niyakap ni Sonia at hinalikan hanggang sa hindi na tuluyan pang nakapalag si Mario sa tukso ng laman. Nung mga oras na yun, wala sa sariling pag-iisip si Sonia. Huwag ka na magmalinis, Mario. Di ba ganitong gusto mo? Ayan, kung sanang lumalapit sa'yo, ayaw mo pa? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Parang hindi ikaw si Sonia. Hindi ganyan ang ugali mo, Sonia. Hindi mo na ba ako nakikilala, Mario? Ako ang totoong nagmamay-ari sa bawat parte ng katawan mo. Ha? Victoria? Ako nga. Magbabayad ka. Mamamatay ka. Sinugod at sinakal ng babae si Mario at unti-unting tumataas ang paa nito sa sahig. Victoria! Bitiwan mo ako! Maawa ka! Lubayan mo na ako! Ano ba? Inihagis ni Sonia ang lalaki at tumilapon ito sa may mga karton na wala ng laman. Pinipilit bumangon ni Mario at pigilan ng babae. Niyapos ng mahigpit ni Mario si Sonia, ngunit kakaiba ang lakas nito. Victoria, umalis ka na sa katawan ni Sonia. Nagmamakaawa ako. Tigilan mo na kami. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, tulungan niyo po ako. Itaboy niyo po ang masamang espiritong pumasok sa katawan ng babaeng ito. Biglang lumakas ang ihip ng hangin at may itim na usok na lumabas sa katawan ng babae. Hindi pa tayo tapos, Mario.
Magkikita pa tayo! Hintayin mo ang pagbabalik ko! Kasabay ng pag-alis ng itim na usok sa katawan ni Sonia, kasabay naman ng pagbagsak niya sa sahig. Nawalan yun ng malay at nagising na tila ba walang nangyari. Nang magkamalay ay hindi malaman ni Mario kung papaano ipapaliwanag sa babae ang mga nangyari sa kanya. Inalalayan niya na lamang yon para makatayo at pinainom ng tubig. Pagka-uwi sa bahay ni Mario, tahimik at mababakas sa mukha niya na malalim ang kanyang iniisip. Mas pinili niyang hindi sabihin sa kanyang asawa ang mga nangyari sapagkat alam niyang mag-aalala ito at makakasama sa batang nasa sinapupunan niya. Ngunit hindi maiwasan ni Emma na usisain ang asawa nang mapansin na nababahala ang mukha ni Mario. Kanina ka pa walang kibo dyan. May problema ba? May nangyari ba sa trabaho mo? Baka naman gusto mong ikwento sa akin. Hindi agad sumagot si Mario. Sa halip ay umasta ito na parang hindi naririnig ang mga tanong ni Emma. Uy Mario, ano ba? Kinakausap kita. Hindi mo ba talaga ako papansinin? Pasensya na, napagod ako sa trabaho at medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Ano nga yung tinatanong mo? Hay nako, kanina pa ako dada dito. Hindi mo ba talaga ako naririnig? Ano ba nangyayari sa'yo? Wala. Ikaw naman. Pagod lang talaga ako sa trabaho. Sige na, magpapahinga na ako. Matulog ka na rin, ha? Huwag ka na magkikilos dyan. Hay nako, mabuti pa nga. Sige na, matulog ka na. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko. Mas mabuti na yung ganito. Hindi ko na lang sasabihin kay Emma. Ayaw kong mag-alala pa siya. Baka kung ano pa mangyari, lalong-lalo na sa magiging anak namin. Pangako, puprotektahan ko kayo laban sa masasamang binabalak ni Victoria. May awa ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Paglipas ng 8 buwan, malapit ng manganak si Emma. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay bigla na lamang dinapuan si Mario ng malubhang karamdaman. Halos namamanas na ang buo niyang katawan. Nagkaroon na rin yun ng mga sugat na punong-puno ng nana. Sinubukan nilang magpadoktor, ngunit hindi mapagaling ng kahit anong gamot na nirereseta sa kanya. Masyado na ring masangsang ang amoy nito na tila ba nabubulok na. Pinagpiestahan na ng mga langaw at uod ang mga sugat sa kanyang katawan. Emma, hindi ko na kaya. Mamamatay na yata ako. Ikaw na ang bahala sa anak natin, ha? Huwag mo siyang pababayaan. Ano ka ba, Mario? Huwag ka magsalita ng ganyan. Gagaling ka. May awa ang Diyos. Hindi ka pwedeng mamatay. Maawa ka naman sa amin ng anak mo. Bakit ba kasi nangyayari sa atin to? Hindi kaya si Victoria na naman na may gawa nito? Tulad nun sa nangyari sa amin? Baka nga buhay pa talaga siya at binabarang ka niya. Muli silang nagpasyang magpatingin sa mahusay na albularyo, ngunit lahat ng pinuntahan nila ay agad silang tinatanggihan. Dahil lahat ng iyon ay tila ba natatakot at ang iba naman ay nababatid na hindi na magtatagal ang buhay ni Mario. Matapos ang ilang buwang pagpapahirap nito ay tuluyan nang namatay ang lalaki. Nang nakaburol na ang bangkay ni Mario, wala ni isa sa mga nakiramay na dumungaw sa kabaong nito. Nakakatakot at nakakadiri ang itsura ng kanyang bangkay. Halos masuka ang mga tao sa kanyang amoy. Sobrang lansa at parang bulok na. Maging ang mga napapadaan ay napapaismid na lamang at nasusuka. Nakakaawa naman ang sinapit ni Mario.
Mas nakakaawa yung asawa. Buntis pa naman. Siguro pinarusahan ng Diyos yang si Emma. Alam niyo ba na hindi daw yan ang tunay na asawa? Kabit lang daw yung babaeng yan. Naku, iba talagang maningil ang karma, no? Baka pinakulam yan ng totoong asawa. Salo talaga ang mga kabit sa lipunan. Dahil sa mga narinig, lalong tumindi ang pagdadalamhating nararamdaman ni Emma dahil sa bulong-bulungan ng mga tao tungkol sa kanya. Mas pinili niya na lamang na wag patulan, alang-alang sa nakaburol pang si Mario. Kaya hinayaan niya na lamang na pagpiestahan siya ng mga taong tsismoso at tsismosa. Isang araw lang ibinurol si Mario. Kinaumagahan, napagpasyahan ng mga tao na ilibing na ang bangkay nito dahil sa hindi na masikmura ng ilan ang amoy noon. Nakipaglibing naman ang kumadronang si Aling Coring at inalalayan si Emma na noon ay labis na nagdadalamhati. Pag-alis ng mga tao ay nagpatuloy pa rin sa paghagulgol ang asawa. Kinausap naman siya ni Aling Coring upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Aling Coring, maraming salamat po. Hindi ko pa rin po lubos maisip na wala ng asawa ko. Asawa? Sigurado ka bang asawa mo talaga siya? Hindi ba't kabit ka lamang, Emma? Ho? Ano pong sinasabi niyo dyan? Nakakalungkot naman. Mukhang nakalimutan mo na kung sino ko, Emma. Gusto mo bang ipaalala ko pa sa'yo? Victoria, sinasabi ko na nga ba? Buhay ka bang demonyo ka? Pinatay mo si Mario. Bakit naman ako mamamatay? Hindi pa nga ako lubos na nakakapaghiganti sa'yo. Naniningil pa lamang ako, Emma, at sa pagkakataong ito, ikaw na ang isusunod ko. Tumigil ka, Victoria. Patahimikin mo na ako. Ano pa bang gusto mo? Wala na si Mario, pinatay mo na siya. Hindi pa ako tapos sa'yo, Emma. Papatayin kita sa sakit ng pangungulila at labis na kalungkutan na mawalan ng mahal sa buhay. Kukunin ko ang lahat sa'yo. Hinding-hindi ka magiging masaya. Isinusumpa ko yan, Emma. Hinding-hindi. Hindi pa ba sapat ang pagkawala ni Mario? Pinatay mo siya. Pinagkaitan mo ng ama ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa iyo alang-alang sa batang dinadala ko. Tama na, Victoria. Patawarin mo na ako. Sa isang iglap, bigla na lamang nawalan ng malay ang matandang babae at pagmulat nito ay hindi man lamang niya maalala kung ano ang mga nangyari. Sa paglipas ng mga araw, hindi pa rin maibsan ang lungkot na nararamdaman ni Emma dahil sa pagpanaw ni Mario. Madalas ay nakatanaw lamang siya sa bintana sa tuwing sasapit ang dilim na tila ba naghihintay sa pag-uwi ng ama ng kanyang anak. Hanggang sa unti-unti na siyang nawawala sa kanyang sarili. Walang ganang kumain, maligo at ni manuklay man lamang ng kanyang buhok. Isang beses noon, tumungo ito sa kusina at pumasok sa isang malaking sisidlan ng tubig. Uminom siya ng tubig gamit ang tabo na tila ba uhaw na uhaw nung mga oras na yun. Hindi yun nakontento dahil sa sobrang init ng kanyang katawan. Hinubad niya ang kanyang bestida. Sakto namang narinig niya ang malakas na kulog at pagkidlat. Agad siyang sumilip sa pinto at nang makita ang katamtamang lakas ng ulan ay lumundag yon na parang bata sabay pumapalakpak.
Maliligo na ako. Maliligo na tayo, anak ko. Pauwi na ang Tatay Mario mo. Ang lamig ng ulan. Yuhu, Mario! Hoy, Mario! Halika na! Maligo na tayo sa ulan! Napapailing na lamang ang mga taong nakakakita kay Emma. Ay naku, tuluyan na yatang nasiraan ng bait si Emma. Kawawa naman. Ay, alam mo, sigurado ko na pinaglalaroan ng mambabarang yan. O di kaya naman ay nakarma na siya dahil sa pangaagaw ng asawa na may asawa. Maliban sa madalas itong nagsasalita ng mag-isa, ay madalas na rin itong nagbabahay-bahay na walang saplot at may dala-dala na kung ano-anong bagay. Nangangatok ng pinto at umiiyak, nagtatanong sa bawat tao na magbubukas sa kanya. Hoy, babae! Nakita mo bang asawa kong si Mario? Hinahanap na siya ng anak namin eh. Pakisabi naman umuwi na siya. Gabi na kasi. Wala kaming kasama ng anak ko. Kawawa naman ang anak ko. Ay, Isus Mariosep, bakit nakahubad ka? Magbihis ka nga, Emma, at baka mamaya ay maghahasa ka pa ng mga luko-luko dyan. Umuwi ka na at tumigil ka na sa paghahanap kay Mario. Patay na ang asawa mo. Kahit ano pang gawin mo, hindi na babangon sa hukay yon. Ay, pambihirang babae ito, oo. Kung mayroong naawa sa kalagayan ni Emma, ay mayroon ding ginagawa itong katatawanan. Hindi na ito umuuwi sa bahay at kung saan-saan na lamang natutulog kung saan abutin ng antok. Kapag nakakaramdam naman ng gutom, ay nanghihingi yon sa mga naglalako ng pagkain o minsan naman ay inaabutan siya ng mga taong nagmamagandang loob, lalo na't siya ay nagdadalang tao. Kaya lamang, sa tuwing makakakita si Emma ng mag-asawa, ay hinahabol niya yon at inaaway. Hoy, babae! Aagawin ko yung asawa mo. Ang pangit mo naman. Pwede ba akin na lang yung asawa mo? Pogi, maganda ko kaysa dyan sa asawa mo, hindi ba? Kayong lahat, huwag niyong palalabasin yung mga asawa niyo dahil aagawin ko sa inyo yan. Uy, baliw, ang baho at ang pangit mo. Hoy, hindi ako pangit. Maganda ko. Kagatin kita dyan, makita mo. At pinagbabato ng mga bata ang kaawa-awang si Emma habang tumatakbo papalayo sa kanila. Bakit nila ako binabato? Tinatawag na baliw. Hindi ako baliw. Mario, nasan ka na? Tulungan mo kami ng anak mo, Mario. Samantala, matapos ang ilang araw na hinahanap si Emma ng matandang babae na si Aling Kuring, natagpuan niya na rin ito na natutulog sa may tambakan ng basura. Emma, iha, gumising ka. Diyos ko, ano na nangyari sa'yo? Wala ka man lang saplot sa katawan. Ay mapapahamak ang bata sa sinapupunan mo sa ginagawa mong ito. Sino ka? Bakit mo ako tinulungan? Kilala mo ako? Nakita mo ba ang asawa ko? Nakita mo ba si Mario? Ay, halika na, iha. Umuwi na tayo at magagabi na. Hayaan mo at dadalawin natin si Mario. Agad namang sumama si Emma na animoy tuwang-tuwa sa sinabi ng matandang kumadrona na noon ay nasa maayos na kaisipan. Hindi na halos humihinga ang matanda dahil sa masangsang na amoy ng babae. Mababakas ang makapal na dumi sa buong katawan nito. Mahahaba at napakarumi ng kuko sa kamay at paa ni Emma. Pagdating sa bahay ay agad na pinaliguan siya ng matanda at binihisan. Matapos paliguan, bigla na lang nakarinig ng malakas na sitsit mula sa labas ng bahay
ang matandang kumadrona. Victoria! Alam kong ikaw yan! Tama na! Maawa ka naman sa kalagayan niya, lalong-lalo na sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Wala kang magagawa kundi sundin ako. Kapag sinuway mo ko, ikaw ang papatayin ko. Huwag mong hayaang tuluyang ka ng lamunin ng kasamaan. Hanapin mo sa puso mo ang pagpapatawad. Nandyan siya! Nandyan na naman siya, Mario! Huwag ka maingay, baka marinig na tayo. Papatayin tayo ni Victoria. Anak, huwag ka maingay. Shh, shh, shh. Ilang sandali lamang ay napasigaw si Emma dahil sa biglaang paghilab ng kanyang tiyan. Sabay pumutok na ang kanyang panubigan. Agad naman itong inalalayan ng matanda papunta sa katre at pinahiga. Nagmamadaling kinuha ang mga gamit niya sa pagpapaanak. Gamit ang kwintas na suot nito, hinubad niya yon sabay bahagyang inilagay sa ibabaw ng dila ni Emma ang mutya ng langka upang mapadali at hindi mahirapan si Emma sa paglabas ng kanyang sanggol. 3 sunod-sunod na pag-iri at malakas na hiyaw ang pinakawalan ni Emma, kasabay ng paglabas ng bata at malakas na pag-iyak nito. Nang hihina man ay naiiyak na kinarga ni Emma ang kanyang sanggol. Anak ko, mahal na mahal ka ni nanay. Nung mga sandaling yun, ngumisi ang matanda at kinuha ang bata kay Emma. Hoy, saan mo dadalhin ang anak ko? Ibalik mo siya sa akin! Sinubukan niyang bumangon, ngunit wala siyang sapat na lakas para tumayo dahil sa hindi niya maigalaw ang kanyang kaliwa at kanang paa. Napahagulhol na lamang siya sa pag-iyak. Ilang sandali lamang ay bigla na lang nagdilim ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Samantala, karga-karga ang lalaking sanggol. Palingon-lingon si Aling Kuring habang naglalakad papalayo sa kanyang bahay. Malayo-layo na rin ang kanyang nalakad patungo sa sakayan. Nang makakita siya ng tricycle ay agad na pinarayon at nagmamadaling sumakay. Bumaba siya sa may alanganing lugar. Binayaran niya kaagad ang driver at sinigurong nakaalis na ang tricycle bago naglakad papunta sa kubo na nasa gitna ng kakahuyan kung saan naninirahan si Victoria. Nakangisi naman na nag-aabang ang babae. Salamat, Aling Kuring. Mabuti na lang at sinunod niyo ang gusto ko. Akin na ang batang yan. Ano kayang mararamdaman ng nanay mo kapag nalaman niya na nasa akin ka? Pasensya ka na dahil hinding-hindi mo na makikita ang anak mo, Emma. Sana ito na rin na maging katapusan ng iyong paghihiganti. Tama na. Pagpahingahin mo na ang puso mo sa galit. Habang pinapahirapan mo si Emma, maaalala mo rin ng paulit-ulit ang sakit na dinulot niya at ng asawa mo. Ikaw ang magbibigay kapayapaan dyan sa puso mo, Victoria. Patawarin mo na sila. Makakaalis ka na, Aling Kuring. Maraming salamat sa tulong mo, pero hindi ko kailangan ng mga payo mo. Huwag na huwag mong tutulungan si Emma. Hayaan mo siyang magpalaboy-laboy, magutom at mabaliw sa kahahanap. Ay, Diyos ko! Ano mang kasalanan na nagawa ni Victoria dahil sa pagtataksil ng asawa niya, naway maghilom ang sugat sa kanyang puso at huwag hayaang lamunin ng kasamaan. Kayo na po ang bahalang gumabay sa anak ni Emma. Sana, sa halip na galit, ay mapalitan ng pagmamahal ang puso ni Victoria. Habang karga-karga ng babae ang sanggol, marahang pinagmamasdan ni Victoria ang muka nito.
Napaluha siya dahil sa masakit na nakaraan na muling nanumbalik sa kanyang isipan nung mga sandaling yun. Alam mo ba kung gaano kalaki ang kasalanan ng nanay at tatay mo sa akin? Alam mo ba na ikaw ang bunga ng kanilang kataksilan? Gusto kitang saktan. Gusto kong buhay mo ang maging kabayaran sa lahat ng sakit na naranasan ko. Pero... Habang tumutulo ang luha dahil sa naghahalong galit at hinanakit, ngumisi ang bata at bahagyang ibinuka ang bibig noon. Iginalaw ang mga maliliit nitong kamay hanggang sa nahawakan ang muka ni Victoria. Nang mga sandaling yun, napawi ang sakit na kanyang nararamdaman. Makalipas ang 7 taon, nasa pangangalaga pa rin ng mga kanlungan ng may sakit sa kaisipan si Emma. Nanumbalik na ang kanyang magandang itsura at lusog ng pangangatawan, ngunit hindi na gumaling ang sakit niya sa pag-iisip. Samantala, tuluyan ng tinalikuran ni Victoria ang itim na kapangyarihan. Naging masaya na ang bawat oras niya sa batang si Samuel na itinuring niyang tunay na anak. Matalino ang bata at sa murang edad ay mabilis niyang naunawaan ang kwento at dahilan ng paghihiganti na ginawa ng kanyang kinikilalang ina. Hindi itinago ni Victoria ang katotohanan kay Samuel. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na hindi tama ang kanyang ginawa. Patawarin mo ko, anak. Ipinagkait ko sa iyo ang totoong pamilya na dapat meron ka ngayon. Mapatawad mo sana ako. Huwag ka nang umiyak, nanay. Hindi po ako nagagalit sa inyo. Kahit lagi mong sinasabi na masama ka, nararamdaman ko at alam ko na hindi po totoo yun. Kahit hindi ikaw ang tunay kong nanay, mahal na mahal mo ako at mahal na mahal din po kita. Nagpasya si Victoria na dalawin si Emma upang makilala at makita ito ni Samuel. Nanay, ano pong ginagawa natin dito? Samuel, anak, gusto kong makilala mo ang totoo mong nanay. Alam ko kahit hindi mo man sabihin, nararamdaman ni nanay na gusto mo siyang makita at makausap. Hindi ba? Pero, nanay... Huwag mong alalahanin si nanay. Matagal ko nang napatawad ang nanay mo. Matagal ko nang pinalaya ang sarili ko sa galit. Lahat ng iyon ay nagawa ko dahil sa iyo. Dahil sa pagmamahal ko sa iyo, anak. Mahal na mahal ka ni nanay. Bakas ang kasiyahan sa mukha ng bata. Sabay hinagkan sa pisngi ang kanyang nanay Victoria. Mahigpit na humawak sa kamay ng kanyang kinikilalang ina habang naglalakad papasok sa isang kwarto kung saan naroroon si Emma. Samuel, anak, siya ang nanay Emma mo, ang tunay mong ina. Lapitan mo siya at yakapin. Tumakbo ang batang lalaki patungo kay Emma at agad niya itong niyakap. Mama, kahit hindi ko pa po kayo nakita at nakasama, mahal na mahal ko po kayo. Huwag po kayo mag-alala, lagi po namin kayong dadalawin dito. Shhh! Huwag ka maingay. Natutulog ang anak ko. Parang dinudurog ang puso ni Victoria na makita ang awa sa mata ni Samuel para sa kanyang totoong ina. Naroon ang pagsisisi sa lahat ng kasamaang nagawa niya dahil sa pagtataksil ni Mario at pang-aahas ni Emma sa kanyang asawa. Kung hindi sana ako nagpadaig sa galit, baka sakaling buhay pa ang tatay mo at hindi rin sana nabaliw ang nanay mo.
Hindi ko na maibabalik pa ang kahapon para itama ang mga kasalanan ko. Ngunit susubukan kong ituwid ang kasalukuyan para lamang maging karapat-dapat na ina para sa iyo. Huwag kang mag-alala, Emma. Ako na ang bahala sa anak mo. Mamahalin ko siya ng higit pa sa buhay ko. Pinatawad ko na kayo. Sana'y mapatawad mo rin ako sa mga nagawa ko sa iyo. Patawad, Emma. Ang puso ng tao ay napupuno ng galit at sakit dahil sa pagtataksil ng mga importanteng tao sa ating buhay. Kaya huwag kalilimutan na sa bawat pagtataksil ay may taong nasasagasaan. Ang bawat kasalanan ay may kabayaran. Ang pakikiapid ay posibleng may kaparusahan. Parusa na kung hindi matatakasan ay magdudulot ng kapahamakan mula sa isang mabangis na mambabarang. Okay, isa na naman pong napakagandang kwento, mga kaibigan. Sobra. Ako na po nagsasabi. Bawat eksena nakaka-excite. At ngayon, para sa ating shout-out. Hello po, ang pinakauna nating viewer sa huli nating video na si Dolores Abogado. Hello din po kay Hilario Patra Jasmine, kay Mayumi Cañete Travel Vlog, kay June Gemini from Taiwan. Hello po kay Emelita from Taguig, kay Devi Lagon from Saudi Arabia. My favorite song collection from Kuwait, kay Narioma Team from KSA. Hello po kay Celia Tolentino. Hi kay Emma Arago. Uy, si Emma. Hello kay Helen Narisma O2. Hello po kay Richard Dainaga. Hi kay Rachel Telan. Kumusta po si Julia De Vera, always listening from Taiwan. Hi kay Princess Yutuk from Kuwait. Ang magiliw na tagapakinig na si Amberg Vlog from Abu Dhabi. Hello po, kumusta po kayo dyan? Mag-iingat po kayo palagi. Shoutout din po kay Romy Mendoza, kay Annalisa Ferrer. Hello kay Merly Akunin from Riyadh. Hi kay Janet Lubis. At hello kay Laya Danaros. Kumusta po kay Ma'am Vicky Yabut, kay Nida Kiambao, kay Munsowen Idol, at syempre kay Jude Ringor Soriano. Yun pong mga hindi ko na shoutout ngayon, meron pa po tayo sa isang araw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta mula sa Kwentong Enteng.